Kamusta mga kaibigan? Welcome sa ating YouTube channel kung saan matututo tayo ng computer programming sa simpleng paraan. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang o gusto mong padalawin pa ang iyong kaalaman sa pag-code, nasa tamang lugar ka. Sa mga sumusunod na tutorials, tatalakayin natin ang mga importanteng konsepto, basic hanggang advanced na topics, at gagamit tayo ng mga halimbawa para mas madali mo maintindihan. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe at simulan natin ang pag-aaral na programming. Let's go! So hello guys, welcome to our first lesson, and the first lesson kay Sir Michael is pseudocode. Pseudocode is the blueprint of a program or to-do list, and it's specifically kung paano ang pagkakasunod-sunod nila. Para siyang cookbook sa industry ng pagluluto, at sabihin natin na paano magluto ng adobong manok. Una, gumawa ka ng ganto, ganyan, ganto. At bakit ba siya importante? Well, importante ang pseudocode dahil kung gusto mong gumawa ng epektibo at sabihin natin organized na program, you will need it kasi isa siyang step by step. Kaya sabihin natin, magbibigay tayo ng halimbawa. Kung gusto mo gumawa ng kape or magtimpla ng kape, kailangan natin maging specific especially. First is you will buy coffee, you will buy sugar, and bibili ka ng mag-iinit ka ng tubig, maghahanda ka ng baso, maghahanda ka ng spoon, and lalagay mo yung kape sa baso, yung asukal sa baso, then lalagay mo yung tubig na mainit sa baso, tapos haluin mo, then ayun na, ganun talaga siya, lagay mo na yung end. So I think napaka-essential niya kung gusto mo ng specific, or sabihin natin maiwasan yung mga problema sa code mo or sa program mo. Kasi I think kailangan kasi dito specific, walang lalagpas, at importante sa program yun kasi you need to do your research and how to do this, how to do that, and that's what programming is all about, na kailangan mo mga specific kung ano gusto ng program mo, because it might affect kung ano man gusto ng client mo or ng teacher mo. And that's it for pseudocode. If you want to learn more, you can do your own research. But thank you. Hello guys, so ngayon tuturuan ko kayo paano gumamit ng if-else statement. Pero explain ko muna sa inyo kung ano ba talaga yung if-else statement. Yung if-else statement is a way to make decision in your code based on a condition. It allows your program to take different action depending on whether the condition is true or false. So pagka nag-true daw yung condition mo sa if, ang ipiprint niya is yung nasa if. Pero explain ko sa inyo ngayon. So maglalagay ako dito sa if ng 11 greater than 6. Ayun yung condition niya. So pagka nag-true yung condition, ang maipiprint niya is 11 is greater than 6. Pero pag di naman nag-true yung condition sa if, bababa siya sa else. Tapos ang ipiprint niya is 11 is not greater than 6. So try natin i-run. Pag ni-run mo to, ang lalabas, ang ipiprint niya dyan sa screen mo is 11 is greater than 6. So ganun lang kasimple kung paano gumamit ng if tsaka else. Hello world! Ngayon, pag-aaralan natin kung paano gumamit ng for loop. Una sa lahat, ako nga pala si Carl Lester Toledo Avila,
isang mag-aaral ng BSU Meneses ng Bachelor Industrial Technology, major in Computer Tech. Ang for loop ay isang paulit-ulit or repeat code. Ang repeat code ay kung kailan natin siya uulit-ulitin or ilang beses natin siya uulit-ulitin. Ang for loop ay isang madalas gamitin or magandang gamitin para sa mga data, katulad ng grading system at marami pang iba. Bago tayo magsimula, ayusin mo natin ang code. Okay, for loop and then open and close parenthesis. Sa loob ng open at close parenthesis, meron tayong tinatawag na initialization or set as starting. Condition naman kung totoo ang lumalabas at tuloy-tuloy ang pag-run. Meron tayong updation or tinatawag na increment at decrement para sa modifies the loop. Mababa lang tayo para mapakita ko sa inyo kung ano ang mga increment at decrement operators. Okay, tapos na tayo sa pagbibigay ng explanation para sa increment at decrement operators. Ngayon, magsisimula tayo kung paano gumamit ng for loop. Integer I equal ba siya kay number 1? End of the state. Para sa condition, I less than equal ba siya kay number 5? Para naman sa updation, I and then post increment. At maglalagay na tayo ng curly open bracket. Sa loob niyan ay dyan natin ilalagay ang run, cout or counter out, and then double less than, I, double less than, and end line, and end of the state. Pagkatapos niyan, maglalagay na tayo ng close curly bracket. At ayan na ang resulta. Maraming salamat sa panonood. We begin by including the necessary, which is include iStream. This allows us to use input and output function like CIN and cout. Then we using namespace std, so we don't have to type std before every input or output statement. Every C++ program starts with a main function. This is where our code will run, and declare the variables. Inside the main function, we declare two variables, which one for the birth year and one for the calculated age. Inside the main function, we declare two integer variables, one for the birth year and one for the calculated age. Next, we prompt the user to enter their birth year using cout and the value using CIN. And now we calculate the age by subtracting the birth year from 2025. This follow process shown in the flowchart. Hello everyone, my name is Neil Godwin from CT1A. And to sum it all up, I like to say that programming is about solving problems step by step. We use pseudocode to plan our logic in simple words. And then here comes the flowcharts to see the steps visually. And we use if-else statement to help the program make decisions.
increments and decrements are used to change values, and loops let us repeat actions until a condition is met. These basics are used in almost every program. Once you understand how to use them, you can start building your own apps, games, or even websites. Programming becomes easier when you break problems into small, clear steps. And that's exactly what these tools help you do. And everyone, I hope you enjoyed the video, and I hope you understand a single thing, or even all of the thing that it has in the video. And if you do, please make sure to leave a subscribe or a comment or a suggestion to help us improve too in our tutorial videos. And without further ado, we're going to be ending this video now. Can I call you Rose?